Sister Emma, good evening. Hi, good evening po. Oh, Ate Emma. Kap, good God evening. bless po, Yes, Sister Emma. Ang thank kagalingan po natin, no? Sa gospel, ang mga tao lumalapit kay Jesus, no? Opo. Lumalapit kami kay Jesus, no? Para sa kagalingan namin. Thank you po. Sige po. The Lord be with you. And with your And with your spirit. spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Crowds follow Jesus. Jesus withdrew with his disciples to the lake, and a large crowd from Galilee followed. When they heard about all he was doing, many people came to him from Judea, Jerusalem, Idumea, and the regions across the Jordan and around Tyre and Sidon. Because of the crowd, he told his disciples to have a small boat ready for him, to keep the people from crowding him. For he had healed many, so that those with diseases were pushing forward to touch him. Whenever the impure spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." But he gave them strict orders not to tell others about him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Bago po tayo mag-umpisa, Sister Emma, gusto mo mag-share ng iyong blessings? Hi. Yes po. Okay. Gusto ko pong i-share yan. Kasi po, Sige po. last week po, Bishop, na sumakit yung tiyan ko, so na MRCP ako. Nagpatingin po ako sa gastro. Sabi po, may gallstones daw po ako, tapos meron din akong pancreatic cyst. So, mula nung sinabi po sa akin nung doctor, nung radiographer yon, sabi ko, naku po, pancreatic cyst, pag pancreas, parang bilang na yung oras mo. Kinikwento ko po kay Sister Jessie yan noon. Kasi, tapos po nung sabi, ang kailangan ko daw pong gawin is mag-endoscopic ultrasound. So, ginawa ko po yun. Alam niyo po, Bishop, by God's grace, wala pong nakitang cyst, wala pong nakitang stone. Sabi ko, my God, Praise Jesus. divine. Opo, praise Jesus at Oo. saka divine Napakabait. miraculous healing po talaga. Sabi ko, Napakabait ang Sister Panginoon. Jessie, hindi ako makapaniwala, pero parang pinagmilagrohan ako ni Lord. Binigay niya sa akin Oo. answered prayers po, Bishop. Opo, oo. Praise Jesus, ha. Oh. Praise Jesus po. Masaya ako sa news na yan, no? Kasi meron din po ako isang kakilala, ex-seminarian. Kanina sinabi po niya, no, nung nawala po yung kanyang cancer, no? Opo. Ah, oo, ganun. So, ano, at i-relate ko sa gospel ngayon, no? Kasi kung titignan niyo po yung ebanghelyo lagi, yung gospel po kasi tatlong bagay po lagi yan eh. Kung mapansin niyo, no? Si Jesus nag-heal yan. Pangalawa, Mm. nag-preach siya, nag-teach. At pangatlo, nag-exercise siya ng mga demonyo. Kung titignan niyo po yung buong gospel, diyan po umiikot yung activities ni Jesus. Kaya nga isang advice ni Saint Padre Pio, no? Bago po ako dumiretso sa gospel, no? Kasi related po rito no sa good news niyo, no, Sister Emma. Opo. Sabi ni Saint Padre Pio, para ma-appreciate mo ng husto yung relationship mo kay Jesus. Pag nagbabasa ka ng gospel, tignan mo lagi yung mga ginagawa ni Jesus. Kasi yung mga ginagawa ni Jesus, ayan ang ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Dahil Mm. ano tayo, factors, you know? Na-struck ako no, sa sinabi ni Saint Padre Pio, no? Kaya ngayon, yung ebanghelyo ngayon, totoo tama sinabi niya eh. Kasi once na makita mo yung mga ginagawa ni Jesus sa tao, sa iyo, ang mangyayari po niyan, you begin to appreciate Jesus. Dahil na-appreciate mo si Jesus, lumalalim ang relasyon mo sa Kanya. Lumalalim.
ayun po yung approach ni Saint Padre Pio kapag sinabi niyang ako'y may personal relationship kay Jesus. Kasi kapag nagbabasa siya ng gospel, itong mga kwentong ito lagi niyang pinipersonalize. Halimbawa, nangyari po sa inyo, Sister Emma, Opo. na personalize yung gospel ngayon sa inyo. Opo. Totoo No, po. lumapit kayo kay Jesus at si Jesus binigyan tugon yung inyong hiling. Opo. Kaya yung nagkakaroon tayo ng trust and confidence kay Jesus na siguro magandang maipayo sa mga ating mamimit, na panagbabasa sila ng scripture, lagi lang isipin na yung mga taong ito ay nag-refer sa atin. Kasi usually ang sermon dito kasi yung mga tao lumalapit kay Jesus dahil may makukuha sa kanila. May makukuha kay Jesus, papagalingin sila. Ayun po usually stress ng sermon nito Pero hindi ko po tinitignan ito ngayon kasi ang tinitignan ko dito, yung sinasabi ni Saint Padre Pio. Ikaw yung tao. Ako yung taong lumalapit kay Jesus na kailangan ng kagalingan. O ano man yan, whether physical, mental, emotional, spiritual. Dahil lumalapit ako kay Jesus, iba ang pakiramdam ko sa presence ni Jesus sa buhay ko. So, hindi po to, kasi, hindi ko minamasama yung sermon na, ayan, mga tao lumalapit lang dahil may kailangan kay Jesus. Pag wala na kailangan kay Jesus, umaalis sa kay Jesus. May punto yun, pero ang pangunahing point na gustong sabihin ng gospel, lumapit kayo kay Jesus kapag may pangangailangan kayo. Hindi na sasagutin ni Jesus yan. Kung tatanungin ni Jesus, lumalapit ka lang sa akin dahil may kailangan do. The mere fact na lumapit ka, nakikilala mo siya na siya pala'y malalapitan. Of course, ginagamit ni Jesus yung mga medicine, yung mga doktor, yung technology, ginagamit po ni Jesus lahat yan, Kaya lumalapit tayo sa mga doktor, ako, pag pupunta ako sa doktor, way ni Jesus yun para lumapit ako sa kanya through yung mga doktor. Kaya na-personalize tong gospel na to. Tapos tong gospel na ito, kasi naging very busy sila sa previous passages dito, naging very busy sila Kaya gusto ni Jesus masolo niya yung mga apostoles niya, mga disipulo niya. There's a time for silence na sila mismo kailangan natin ng silence, para we are so busy with life, pero yung kanilang katahimikan binasag na pangailangan ng tao, Pero sinasabi lang Jesus, na sa pagiging busy natin sa buhay, magkaroon tayo time ng silence para sa ating sarili, sa ating relasyon kay Jesus, alam niyo ang buhay natin kasi hanggang tayo mamatay ay isang buhay na kagalingan. Lagi tayong pinapagaling ni Jesus, iba't iba nga lang yung minsan ibang pagkapagaling niya sa atin, minsan physical, minsan spiritual, minsan yung mga virtues natin, sinasabihan tayo ni Jesus, pinapagaling niya tayo. So, siguro isang point muna sa gospel na ito, all our life until we reach our heavenly home, lagi tayong papagalingin ni Jesus. Lumapit lang tayo sa Kanya, Whatever is our need, lumapit lagi tayo sa Kanya. At yung mga ganyang kwento, may grupo din akong kilala, yung Sino Ako, Catholic community, sa Paco. Matagal na nag-exist yun 2001 pa Pero mga sinasabi lang patotoo, yung mga simple. Nakapasa sa test, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng kagalingan, na-stroke, gumaling agad. Ibig sabihin, sa kanilang pangailangan, buhay na buhay si Jesus, Kaya, wag po tayong mahihiya na laging lumalapit kay Jesus, lahat ng ating pangailangan until we reach our heavenly home. Especially ngayon tayo, marami tayong sakit, sa edad natin. Ako, lumalapit ako lagi kay Jesus, At pinapagaling niya yung aking yung anong pagtingin sa may sakit.
anong tingin ko sa pagiging may sakit ako, no? Pinapagaling niya yung aking pananaw. Nagkakaroon ako ng wisdom. Yung pain ko naging prayer. Ino-offer ko lagi ang pain ko for my purification, for the forgiveness of my sins, and for the salvation of others, no? Kaya yung pain ko, yung suffering ko, nagiging prayer. At nagiging wisdom. Kasi nagkakaroon ako ng insights na we become dependent on Jesus, no? In everything. No? Kasi pag may sakit ka, alam nyo, nade-develop dyan yung humility. Biro mo, humility, lalapit ka sa doktor, lalapit ka, lahat nilalapitan mo, no? Tapos, humility mo, yung patience, lumalabas dyan, di ba? Naghihintay ka. Lumalabas po yung mga virtues, no? So, nagkakaroon ka ng wisdom in your sufferings, in your sickness, no? At gusto ni Jesus, no? So, yung fame tsaka authority ni Jesus ay alam na alam ng tao. No? Kaya pati demonyo nga, no? Na nabagabag yung demonyo, eh. Nabagabag yung demonyo, no? Ang sinasabi sa kanya, you're the son of God, no? Pinapatahimik ni Jesus, no? Kasi ang gusto ni Jesus, magpo-proclaim sa kanya, hindi demonyo, kundi tayo. Kasi ang demonyo, wala namang kabutihan yan para i-proclaim si Jesus, eh. No? Kaya pinigilan ng demonyo, no? Tapos yung mga tao, sinasabi niya, wag niyo pagkasabi kasi nung dati kasi yung concept ng Naputol po. military Wala po kayo. sa impyerno. Okay po. At madala tayo sa lahat, no? So, ayun po yung aya, no? Kaya yung si Jesus dito, nag-withdraw siya sa boat kasi talagang popular na yung kanyang pero yung mga tao talagang lapitan sa kanya, no? Sana magkaroon tayong ganung attitude, no? Lumalapit lagi kay Jesus, no? Natutuwa si Jesus noon, lumalapit tayo sa kanya, no? Ah, yung mga tao, nagpe-press sila to touch him for healing. Naalala ko tuloy yung translasyon sa yung Nazareno tsaka sa Sinulog sa Cebu. Hindi maintindihan ng iba yan pag wala kang pananampalataya. Ang dami kong alam na kwento ng kagalingan. Na-touch nila yung Nazareno, yung na-touch nila yung Santo Niño. Ayun po yung Jesus, nung mga tao nag-press sa kanya to touch him. Ngayon, we touch Jesus every day sa Eucharist, no? Kaya I always pray for renewal of faith, no? Whenever I celebrate the Holy Eucharist. Kasi sabi ni Jesus, do this in memory of me. Lalo sa mga pare. Ang tendency niya, nagiging ritual, nagiging routine. No? Pero hindi, kailangan laging fresh na every day I come to touch Jesus. No? Actually, hindi ko na tinatouch si Jesus. No? I receive Jesus. His body and blood, soul, and divinity. No? Jesus is in my heart. No? So, hindi ko na siya tinatouch, no? Hindi katulad ng mga tao, no? Kundi natanggap ko po siya sa aking katawan dugo. Sinasabi yung mga saints, naniniwala ba kayo na yung dugo ni Jesus kasama sa dugo nyo? Totoo yan. Yung flesh ni Jesus kasama sa flesh natin. Mystery po yan, mystery. No, ano po yan? Yung physical union with Jesus. Ito, itong balat kong to, itong flesh kong to mamatay. Nandito po yung flesh ni Jesus nakadikit. Pag tinatanggap ko siya. Yung dugo ko na, pag kinukuhanan ako ng blood test, yung dugo ko, nandun yung dugo ni Jesus. In a mysterious way, no? Kaya, ganun ang pagmamahal ni Jesus sa atin.
that we participate in His divine nature, no? Kaya maganda dito, tanong natin, has my faith grown as days, months, and years pass by? Ayan din po ang tanong ni Saint Teresa of the Child Jesus. She died at the age of 24 years old. Pero yung growth ng faith niya ay matindi dahil sa kanyang relasyon kay Jesus. No? Kaya maganda na umpisa natin yung gospel sharing sa sharing ni Sister Emma. No? Ganun din, marami din kwento rin si Brother Alvin, no? At si Ate Emily, no? Sa mga himala ni Jesus sa buhay natin, no? Bishop, Kaya, sige po. parang kontra yung sasabihin ko. Sige Kasi po, sige po. di po ba ako talagang masasabi ko na I am bold enough to proclaim the gospel. Even Mm-mm. mag-pray over kahit sa public, I can do that. Pero it's been months since I stopped doing it. Parang pag nasa hospital kami, nakaupo lang ako. Wala akong kinakausap. Actually, ayokong makipag-usap. Nakaupo lang ako. Kaya lang ako nagsasalita pag nandun si Sister Emma, yan, kwentuhan kami. Hindi ko alam bakit nangyari yun. Nagkakaroon ba ako ng spiritual dryness? Napapagod ba ako? Ano ba? Bakit ako ganito? Hindi ko masagot. Pakilinaw niyo nga po ang aking isipan. Salamat po. Nangyayari, Bishop, nangyayari po masigit yan. lang, Bishop. Sige Alam po, mo, sige Sister po. G, siguro ano lang yan hindi naman exempted lahat tayo dumadanas ng mga spiritual dryness. Mm-mm. Di ba? Minsan, gusto-gusto mo mag-pray, gusto-gusto mo mag-preach, pero ayaw. Parang tinatamad ka. Ano bang pananaw namin, Bishop, dapat sa spiritual dryness? Bukod sa tanong po ni Sister Jessica. Opo, ano? Nangyari din po sa akin yan nung ako inoperahan sa gallbladder stone sa Australia. No, 2010. 1 week ako sa ospital. Wala akong ganang magbasa ng Bible. Wala akong ganang magbasa nung divine office na pinadasal po ng pare. Pero ang hindi nawala sa akin, kinakausap ko si Jesus sa aking isip. Nagbago ang form. Nagbago yung anyo dahil sa aking kalagayan. At kinonsulta ko yung pare. Kasi pumunta rin ako sa kanya for confession eh. Kasi sa Australia, nandun ako twice a month ako nag-confession doon, no? So yung pare doon, sinabi sa akin, ano yan? Alam naman natin si spiritual life. Kung ano nangyari sa katawan mo, apektado ang spiritual life mo. Ang tanong lang niya sa akin, kahit wala ka na yung, kasi hindi ako nag-rosary. Parang wala akong energy to pray the rosary. Kaya ginagawa ko, pinapakinggan ko na lang sa tape yung rosary. Hindi ba yung Mercy Chaplet, pinapakinggan ko na lang. So yung mga usual na ginagawa ko sa spiritual life ko, nawala po lahat yun. Pag nagmimisa ako, parang dry na tinatapos ko lang. Pero alam niyo po sa spiritual life, tumataas po yung antas ng spiritual life niyo. Kasi in spite na gano'n nangyari sa'yo, gumagawa ako ng paraan para ang communion ko kay Jesus ay hindi mawala. So yung spiritual dryness, ang purpose po niyan, to purify us from our attachment to good feelings. Kasi nakalagay sa 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. So pag may spiritual dryness ka, tinatawag ka ni Lord na huwag kang ma-attach sa spiritual good feelings in our relationship with Him. Kaya ako,
Hindi ako lang pag divine office. No? Kasi pag divine office, ano po yan? At niyadasal ng pare yan, binibuk kami dyan. Hindi ako mapag-grocery. Hindi ako mapag-divine mercy. Ginagawa ko yung misa, parang pinipilit ko para matapos ko lang. Pero may communion ako kay Jesus sa prayer ko. Nakahiga ako, in pain ako. Sinasabi ko kay Jesus, Jesus, I love you. Tumataas yung antas sa spirit of dryness, inaalis po yung ating attachment sa good spiritual feelings. Lahat po ng saints dumanas dyan. Si Saint Teresa of the Child Jesus, 6 months before her death, sobra ng pain niya, yung kanyang pagmamahal kay Jesus, act of the will. Act of the will. Talaga nag-decide siya, I love you Jesus, I love you Jesus. Sa sobrang pain niya, alam mo sinabi niya, advice niya, huwag niyong ilalagay ang mga gamot na malapit sa pasyente. Kung hindi yung pasyente, iinumin yun para mawala ang pain. Ayun din ang temptation ni Saint Teresa of the Child Jesus. 6 months before her death. Sabi niya, kung maraming gamot sa tabi ko, iinumin ko lahat yun para mawala ang pain ko. Ayun ang pinaka matindi na this Teresa of Calcutta. For years, hindi niya naramdaman na mahal siya ng Diyos. Nasayang ang buhay niya, bakit niya binigay niya kay Jesus? Spiritual dryness po yun. Para ipakita na love is an act of the will. Ginusto mo, ninanais mo, hindi dahil sa maganda pakiramdam mo, kung hindi, maramdaman mo siya o hindi, mahal mo siya. Parang si Jesus sa Gethsemane, Father, if it is possible, take this cup away from me. At nagdugo yung kanyang pawis. The pain, kasi doon naramdaman niya, tapos naramdaman niya, my God, why have you forsaken me? All his life nakasenter sa Father niya. Pero yung moment na yun, naramdaman niya, nawala, parang naputol ang ugnayan niya sa Diyos. Spiritual dryness. Na-experience ni Jesus yun para ma-experience niya ang lahat na na-experience natin pag dumanas tayo ng spiritual dryness. Para sinasabi ni Jesus, kaya nyo yan kasi na-experience ko na yan para sa inyo. Kahit sa ating kamatayan, when we shall be facing death, grabe yung mga temptation dyan, nandyan yung mga fear, nandyan yung mga tumatawad kay Lord, matagal pa, sana Lord, wag muna. Pero Jesus is already with us sa moment na yun. Kasi He tasted death for all of us. No, ayun po ibig sabihin, no, the Word became flesh. Ang Diyos na katawang tao. Lahat ng pagiging tao natin, lahat ng ating kahinaan, dinanas po niyan para ma-overcome po natin yan, no? Kaya yun po ang sagot na Sister Jessica, Ate Emily, no? Yung spiritual dryness, ang purpose po niyan, to deepen our spiritual life, that we will be detached from good feelings, good emotions in our relationship with Jesus, because we live by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. No? So, hindi po niyan, don't panic. Kasi nangyayari yan at madalas mangyari sa atin, no? Ganun na. Sige po. Salamat po. Bishop, pag-share lang po. Sige po, at Brother Alvin. Yung pong mga pinagdadaanan naman po natin sa buhay, iba-iba lang. Pero talagang masasabi nga ho nating minsan talagang mabigat, agaang. Pero sabi ko nga po, since pagkabata ako, yung rejection na
nasa akin na hanggang sa Mm. magbinata ko. Kaya nga po noon, naging madalas ako noon kina Maring Gigi, tsaka kay Paring Ato. Kasama lagi kami ni Paring Ato dahil parang yung rejection sa sarili ko, ako mismo. Pero nilapit ako ng nanay ko sa ano sa Diyos talaga eh. Kaya gano'n na lang din talaga yung pagmamahal ko sa nanay ko. Dinadala niya ako dun sa senior dun sa Nabotas tuwing kaya po ako napunta sa pagko-choir dahil tuwing inanlagi sa Klolo, nasa Immaculate Conception po kami. Tapos hanggang sa makapag-asawa, pag-asawa naman po, wala naman po perfecto pag-asawa eh. Talagang nahandod doon din yung ano, kung hindi talaga tayo kakapit sa Panginoon Diyos, bibitaw at bibitaw ka. Lalo na sa trabaho, pag ginagawa mo lang yung tama, at yung ikaw pa yung nagiging mali, parang sa buhay ko marami na ako kung ano, sabi ko, parang bang gusto ko nang bumigay. Pero isa lagi yung sinasabi ko eh. Yung sa dulo ng panalangin ng katapusan ng bawat misteryo, O Jesus ko, patawarin mo ako sa aking mga sala, itas mo ako sa apoy ng impyerno, lalo na lalo na po yung nangangailangan ng awa. Every time na makakaisip po ako ng masama, hindi maganda sa kapwa ko, every time na dumadanas ako ng mga paghihirap, hindi sa akin no, wala sa akin yung physical na paghihirap eh. Given na sa akin yun eh. Kaya siguro ganito na yung katawan ko. Pero ang sa akin yung emotional eh. Yun ang mahirap eh. Kaya nga siguro dumating ako sa puntong naiiya ako sa Diyos na nagkaroon ako ng depression. Pero sabi ko, talagang tao ko eh. Pero tao ko na nananalig at nananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Yung pagkapit ko sa Kanya at saka sa mahal na ina, talagang sa bawat oras, sa bawat sandali, lalo na po nung ako po yung nagtatrabaho na, may devotion, nagkaroon ako devotion sa Rosary sa maghapon po na mula pagbabiyahe ko hanggang sa pag-uwi, hanggang sa matapos ko po yun. Tapos iba pa yung Rosary namin ni Mrs. Talagang ano, minsan talagang nakakayamang aminin, tinanggap ko, minsan nga, ilang beses ko na tinry na mawakasan din yung buhay ko dahil sa mga mga pagsubok na na hindi ko masabi na nandoon yung tukso, yung mga pag-ano, lalo na yung sa, sabi ko nga po, yung mga sa pamilya, lalo na, sabi ko, kakayanin ko lahat, wag lang sa pamilya. Kaya lang po, sabi ko nga po, yung lagi ko yung pinanghahawakan. Every time na gano'n, sabi ko, oh, Isus ko, patawarin mo kami, patawarin po ako sa aking mga sala. Ligtas mo ako sa apoy ng impyerno, ngayong karos purgatorio, lalo na nangangailangan na awa. Kaya po ano, andyan lang po lagi siya, mga kapatid. Lagi lang po natin siyang tawagan. Tayo lang po yung minsan bumibitaw man tayo, hindi kaya tayo binibitawan. Kaya kapit lang po, o ano naman po yung pinagdadaanan natin. Hangga't buhay po tayo, dadanasin po natin itong mga pagsubok na ito. Pero sa huli nga, panghawakan po natin yung sinasabi niya na ano, hindi naman to yung buhay na ipinangako niya sa atin. Pansamantala lang to. Ito yung magiging daan kung paano tayo makakarating sa kanya. Yung direksyon na yon, doon niya tayo hatulan. At yung mga pinagdaraanan natin, iali natin lahat sa kanya. Sabi nga, for the glory of God, lahat, magkasala man tayo, masaya man tayo, malungkot man tayo, nasa pagsubok man tayo, nasa kaligayahan tayo, tagumpay, kabiguan, lahat yun ay inaalay ko po sa kanya. Kaya po siguro, sabi ko nga po, ang buhay ko milagro. Di ko alam kung ano, nabubuhay po ako araw-araw sa milagro ng Diyos. At sana po yun po yung makita po na ng bawat isa na yung araw na gumising po tayo. Sabi nga po ni Father Dave, nasa atin ang control kung anong oras tayo matutulog. Pero yung pagising, hindi na natin kontrolo yun eh. Nasa Diyos na po yun. Biyaya na po lagi ng Diyos yung pagising pa lang natin, magising tayo sa umaga. Yun lamang po, purihin po natin lagi ang Diyos. Yan po. Puri ng Diyos, no? Na-bless po ako, Brother Alvin, sa sharing mo. Na-bless po ako, no? Ah,
nabubuhay tayo sa milagro ng Diyos, no? Araw-araw, no? Parang sinasabi lang po ng mga santo, tsaka ni Brother Alvin, pati na rin si Sister Emma, in dry times, nakapagpasalamat tayo because faith in the love of God has grown in our life, no? Nakita naman ni Brother Alvin yan na, pero yung totoo po kasi marami akong kakilala ngayon, mga taga Bulacan, na medyo edad na nga, sa 70, na walang po ng pag-asa buhay sa hirap ng buhay. Kaya hindi ko pwede masabi pangalan, pero isama nyo na sa prayers yung mga nawalan po ng pag-asa sa buhay na gusto nang bumitaw. Ipanalangin po natin, no? Kaya siguro ito ang topic natin, para ipagdasal natin yung mga ganung tao. Yung mga nawalan ng pag-asa na gusto nang mamatay, no? Sinasama ko lagi sila sa misa, no? Na wag bumigay, no? Makita nila na ang Diyos ay kumikilos sa buhay nila kahit na sila po ay hirap na hirap sa buhay, no? Okay na po, pumasok na po si Bishop Lito. Bishop Lito, gusto po mag-share sa gospel tsaka personal sharing nyo, na narinig nyo naman ang ibang sharing ni Brother Alvin, no? Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Opo. Ayan. So, ayan po, tama po kayo, no? Yung mga talagang mga taong nakakaranas po ng ganyan mga ang iba ay nakakaranas po ng talagang laganap ang depression, no? Kahit ayaw mo man, kahit ayaw natin, sino bang may gusto nun? Kaya nga lang dahil nga ay hindi naman nagsasara ang ating kaisipan, ay patuloy po ang validation ng ating isip. Kung hindi man po sa ating personal na karanasan, ay kung minsan po ay doon tayo nalulungkot o nabibigatan sa karanasan ng iba. Dahil naikwento ko na nga malimit, dito lang po sa amin, no? Napakarami po ang nakakaranas ng hindi alam ang gagawin, hopeless, nadidepress, na-stress, at naikwento ko na nga malimit, actual po, bata o matanda, humahantong po sa pagpapakamatay. Kung hindi man ay tumatakas na lang sa problema. Iniiwanan na lamang po ang pamilya, no? Tanging paraan na lamang kung hindi po magbibisyo, kung hindi magpapakamatay, humahantong sa pagkakalayo ng pamilya at paghihiwalay. Iyon po, kung maiangkop po natin ang lahat yan sa ating ebanghelyo, sa ebanghelyo po, andyan yung demonyo, no? Na talaga naman ang gugulo, humaharang, dinidistract ang Panginoong Jesus, no? Dahil alam niya ang mission ng Panginoong Jesus ay pagalingin ang lahat ng tao sa hindi lamang physical na karamdaman, kundi palayain, yun ang kanyang mission statement, kundi palayain sa lahat ng uri na umaalipin sa atin, no? Sa ebanghelyo, yun po yung panggugulo, no, ng demonyo na sinasabi niyang kilala kita. Siguro alam ng demonyo na palalayasin nyo kami. Yun ang trabaho ng gaya ng mga naikwento po. Kagagawa naman lahat ng demonyo yun na tayo po ay guluhin, tayo po ay sirain, tayo po ay mawalan ng pag-asa, sasabihin hindi ka nagagaling, wala ng pag-asa yung sakit mo, hindi ka na mahal ng pamilya mo. So, yun ang trabaho ng demonyo. Kaya hinaharangan niya si Jesus dahil alam niya na siya naman po talaga ang pakay upang siya po ay palayasin. No? Sa ebanghelyo, nakita po natin, no, bagamat nakakapangilabot ng katotohanan, no, ang masamang espiritu ay siya pang unang nakakilala kay Jesus na sumisigaw, kayo ang anak ng Diyos. No? At sabi nga nakakalungkot man minsan, pero alam na alam ng demonyo ang plano ni Jesus. Alam na alam din ng demonyo ang plano natin, lalo kapag gusto natin maglingkod, sisirain niya po tayo. Gusto natin magbago, hahadlangan niya po tayo. Gusto natin gumawa ng kabutihan, hahadlangan niya tayo. Dahil sa ating ebanghelyo nga ngayon,
kilalang kilala niya si Jesus. Kaya sinasabi niyang, ah, kayo ang anak ng Diyos. Nga lang, ang pagkakaiba po ay wala siyang relasyon kay Kristo. Tama ang kanyang sinabi, alam nila ang kanyang titulo, alam nila ang kanyang kapangyarihan, at alam nila ang kanyang pinagmulan. Ngunit ang masaklap na bahagi dito, bagamat kilala niya siya, sila ay nanatiling kaaway niya. Dapat tayo din po, no? Hindi lang basta dapat kilala natin si Kristo. Hindi lang dapat basta alam natin ang lahat. Kundi ang paraan po na maging magtagumpay po tayo, magkaroon po tayo ng malalim na ugnayan at malalim na relasyon sa Panginoong Hesus. Nang sa gayon, kahit ano po ang panggugulo, pandaraya, pandilinlang ng Diablo, ay mapagtatagumpayan po natin. At alam nila ang kanyang pinagmulan. Ngunit narito po ang masaklap na bahagi. Bagamat kilala niya sila ay nanatiling kaaway, sila ay may impormasyon. Ngunit wala silang relasyon. So dapat yun pong tingnan natin. Hanggat may relasyon tayo at napagtibay natin ang relasyon natin sa Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang lahat ng yan. Hindi mawawala ang demonyo. Sabi nga hindi natin pwedeng utusan ng demonyo na layuan mo ko, umalis ka. Baka sagutin tayo ng demonyo na trabaho ko ito. No? Ito yung trabaho ko. Ang kanila pagkakilala ay hindi nagbunga ng pagsisisi. Kilala ng demonyo si Jesus pero wala silang relasyon. Alam nilang mali ang kanilang ginagawa pero walang pagsisisi. Pangkalahatan po na mensahe. Ito po ang hamon. Sa atin pong pagkakilala sa Panginoong Jesus, bahagi po yung pagsisisi, bahagi po yung pag-iwas sa lahat ng mali. Sabi nga iwasan natin ang lahat ng lugar, ang lahat ng sitwasyon, ang lahat ng mga pangyayari na siyang nagbubulit sa atin sa pagka-depressed. No? Sabi nga, tayo na ang lumayo dahil hindi pwedeng mautusan ng demonyo. Ang masamang espiritu ay tinatawag na cold knowledge. Alam nila ang katotohanan pero hindi nila ito mahal. Para sa kanila, si Jesus ay isang katotohanan kailangan katakutan. Hindi isang persona na kailangan yakapin. Tayo kilala natin si Jesus. Pero dapat maghahangad tayo. Paano natin yakapin pa si Jesus? Sa atin ngayon, ang panganib po sa ating ugnayan bilang pangrelihiyon at mananampalataya, marami sa atin, masakit man, no? Masakit direct to the point, pero ang katotohanan po, marami sa atin ang eksperto kay Jesus. Alam natin ang mga utos ng Diyos, kabisado natin ang batas ng simbahan, at tayo po ay nag-aaral ng katisismo, nagbabasa ng Biblia, nakikinig po tayo ng sermon ng mga pare. Alam natin yung ating dapat gampanin. Ngunit ang tanong sa Ebanghelyo, ang atin bang pagsunod ay dahil sa pag-ibig? Naging ritual lang, naging mekanika lang, o dahil lamang nakasanayan natin? Maari tayong masakit, pero yung demonyo alam din lahat. Alam ang lahat patungkol kay Jesus, ngunit hindi kilala si Jesus bilang personal na antas. Tulad po ni Judas, ang alagad na nagpakamatay. Kasama si Jesus, kilala si Jesus. Parang tayo din. Ulitin ko po, parang si Judas po, Iscariote. Kasama si Jesus, kilala si Jesus. Bakit humantong sa pagpapakamatay? Alam niyang kasalanan ng ginawa niya, alam niyang mali ang ginawa niya, ang hindi lang niya maiukit sa puso niya na walang hanggan ang pagkapatawad ng Diyos. Ang hindi niya kilala at hindi niya alam, walang hanggang awa ang Diyos. No? Ulitin po natin, si Judas po, alam niyang mali ang ginawa niya. Sabihin na natin, nagsisi si Judas Iscariote. Pero ang hindi niya po naipokus sa kanyang kalooban, sobrang mahabagin, maawain at mapagpatawad ang Diyos. Hindi katulad po ng pagkakaiba ng pagkakasala ng pagtatatwa at pagkakanulo po ni Pedro ng 3 times. Judas Iscariote versus kay Pedro. Si Pedro, bagamat mabigat ang ginawa niya, nagkasala, nagkanulo. Parang tayo din minsan, ipinagkanulo natin si Jesus sa mga pang-araw-araw nating ginagawa. Nga lang, ang pagkakaiba po kay Pedro, nagsisi siya at alam niya mahabagin at maawain ang Diyos. Kaya hindi sa humantong sa paglayo, sa paghiwalay at pagpapakamatay. Dahil alam niyang
yayakapin sa ni Jesus. Dahil nakita sa ni Jesus na siya'y umiyak, sinilip din sa ni Jesus na nakita sa naghisisi siya. Kaya nga po sa atin, sa pagsusuri ng ating budhi, hayaan nating usigin ng Espiritu Santo ang ating pagkatao. Sa totoo lang, kapag nalalaman natin na mali ang ating ginagawa at nakukonsensya tayo, isa lang pong ibig sabihin, sumasa atin ang Espiritu Santo. Kapag nakagawa po tayo ng mga hindi ka nais-nais, nakagawa po tayong mali, sinadya man o hindi, pero hanggat nakaramdam po tayo ng pagkalungkot, pagkadismaya, at nagigilty po tayo, ibig sabihin, sumasa atin pang Espiritu Santo. Dahil kung wala, hindi na tayo magigilty. Kaya nga, ang tanong sa atin, pangkalahatan po ito, ang pagsunod ko ba ay takot o pag-ibig? Sumusunod ba ako sa Diyos dahil takot lang ako mapunta sa impyerno? Sumusunod ba ako sa Diyos dahil gusto ko lang ng langit? O dahil sumusunod ba ako sa Diyos dahil mahal ko ang Diyos? Tulad ng takot ng demonyo. Takot na takot ang demonyo. O dahil ayaw kong saktan ang puso ng Diyos na nagmamahal sa akin, kaya patuloy kong yayakapin si Jesus sa hirap at ginhawa kahit pasan pa ang krus. Isa pang tanong, si Jesus ba o siya ba o ikaw? Kapag nanalangin ako, kinakausap ko ba ang isang malayong Diyos na parang nasa libro lang? Mekanikal na pananalangin na tila walang laman. Sabi nga parang batingaw lang na umaalingaw-ngaw. Kinakausap ko ba siya bilang matalik na kaibigan at Panginoon ng buong pagtitiwala? Kaya nga po, sa isang pagtatapos, paiikliin ko na lamang po. Hindi lang dapat natin basta kilala ang Diyos o si Jesus, kundi may relasyon po tayo. At alam nating mahal tayo ni Jesus kahit sino pa man tayo. Ang titignan niya po sa atin, ang ating motibo at ang ating katapatan. Kaya nga po nang lumubog si Pedro nang siya po ay humamon na maglakad sa tubig, simple lang po lang sinabi niya, Jesus help me. At wala namang tanong-tanong sa kanya si Jesus at agad naman po inabot ang kanyang kamay. Kaya nawa po sa ating pagkalubog at pagkalugmok, sa napakagulong kapaligiran natin, lagi pa rin natin tignan yung awa at habag ni Jesus ay katulad ng nasa diary ni Santa Faustina, in the ocean of mercy, open up in the whole world, in envelope ourselves. Yun lamang po at magandang gabi. Purihin ng Panginoon, no? Yung mga gusto mag-share pa, pwede mag-share, no? Pero na-bless po tayo ngayong gabi sa sharing ni Brother Alvin, sharing niya, no? Ano man ang mangyari, no? Hindi siya bumibitaw kay Jesus, no? Si Ate Emma, na-bless tayo, answered prayer. Ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. Na-bless tayo ni Sister Emma, no? Na totoo na ang Diyos sumasagot sa ating panalangin, no? Yung tanong ni Sister Emily, no? Tsaka experience ni Sister Jessica, no? Spiritual dryness. No? Ginagamit ni Lord yun para lalo mapalapit tayo sa Kanya. Na ma-detach tayo sa emotional attachments because we live by faith and not by sight, no? At yung sharing ni Bishop Lito, no? Yung emphasis niya, no? Hindi lang kilala si Jesus, kundi sumusunod kay Jesus, no? At binigyan niya halimbawa yung si Pedro at si Judas, umukit sa pagkatao ni Pedro. Yung sinasabi ni Saint Faustina, yung ocean of mercy. Kung malaman natin yan sa ating personal na buhay, no? Ganun ang habag ng ating Panginoon. Sana maranasan po natin itong ocean of mercy na sinasabi ni Saint Faustina, no? Tapos siguro mukhang dapat natin ipagdasal. Maraming tao na wala ng pag-asa. Sa share ni Brother Alvin, sharing ni Bishop, tsaka sharing ko, no? Maraming tao nag-suicide po. Hindi lang po na yung news. Maraming tao nasisira ulo dahil sa problema nila. Maraming tao nasisira buhay sa mga bisyo,
dahil sa problema. Prayer namin, Jesus. Lord, alam namin, katulad sinabi ni Brother Alvin, hindi mo kami binibitawan. No? Alam niyo po yung siguro isa example ko, no? Alam niyo po yung sa circus, yung may tumatalon tapos sinasalo. Alam niyo po yun? Yung may tatalon tapos yung Opo. isa tatalon tapos may sasalo na sa kabila. In-interview po sila. Paano niyo nagagawa yan? Alam mo sinagot nung tumatalon? Ang role ko tumalon lang. Yung sasalo sa akin ay ng role niya. Kapag inisip ko, sabi niya, na dapat kumahapit ako sa kanya, pwede mabali ang aming kamay tsaka yung kamay niya. Ano ibig sabihin nito, no? Hayaan natin si Jesus na kapitan tayo. Kasi minsan sa ating pagkapit sa kanya, nasisira yung ugnayan natin sa kanya. Kasi kung ano-ano mga naiisip natin, mga blockages natin, no? Mga blockages sa prayer, sa relationship, no? Kaya sa gabing ito, Panginoon, thank you for answered prayers kay Brother Alvin at saka si Sister Emma. Sa experience ni Ate Emily at saka ni Sister Jessica na mag-grow sa spiritual life through spiritual dryness. At yung mercy mo na isinare through Bishop Lito at sa aming karanasan, Lord, na maraming nahihirapan sa buhay ngayon. Lahat po ito ay tinataas namin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron pa pong gusto mag-share o mga santong may karanasan tungkol sa Dark Night of the Soul. Maikli lang. Okay. Okay lang? okay po. Okay. Ang konsepto ng Dark Night of the Soul sa isang madilim na gabi ng kaluluwa ay isang pinakamalalim na yugto ng espiritual na buhay ng tradisyong Katoliko. Hindi ito simpleng kalungkutan o depresyon, kundi isang proseso ng paglilinis, purification, kung saan pakiramdam ng isang tao ay iniwan siya ng Diyos o kaya naririnig kaya ako ng Diyos. Ito po ay upang lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Ito po, una, si San Juan de la Cruz, si Saint John of the Cross. Siya po ay tinuring na ama ng konseptong ito ng Dark Night of the Soul. Bilang isang Kastilang mistiko at doktor ng simbahang, isinulat niya ito ang tulang La Noche Oscura de Alma. Ang kwentong ito po ay noong 1577. Ikinulong si San Juan ang kanyang sariling mga kasamaan sa orden dahil sa kanyang pagtatangkang magreforma sa loob ng isang madilim at masikip na silda. Dumanas siya ng matinding gutom at pangungutya. Ang naging aral nito sa atin, sa gitna ng kadiliman at pagdurusa, doon niya naranasan ang pinakamalalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Itinuro niya na ang gabi ay kailangan upang alisin ang ating pagkapit sa mga material na bagay at emosyonal na aliw. Gaya ng nasabi niyo po, Bishop, nang sa gayon ay mahalin natin ang Diyos ng dahil sa Kanya at hindi dahil sa mga kinakapitan natin o dahil sa mga material na bagay. Pangalawa, si Santa Teresa ng Avila. Yan, kilalang-kilala ni Bishop Julian. Inilarawan ni Santa Teresa ang kaluluwa bilang isang kastilyong gawa sa kristal na may 7 mansyon. Sa huling bahagi ng paglalakbay, ang kaluluwa ay dumaranas ng matinding tuyot o dryness. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon na ang panalangin ay tila walang saysay at ang Diyos ay tila malayo. Tinawag niya itong pagsubok sa katapatan ng isang kawal ni Kristo. Pangatlo po, si Santa Teresa ng Calcutta, Mother Teresa. Bagamat kilala siya sa kanyang mga ngiti, napaka-smiling face, at pagtulong sa mahihirap, nalaman lamang ng mundo ang kanyang dark night matapos siyang pumanaw sa pamagitan ng kanyang mga liham
na tinipon sa librong Come Be My Light. Sa loob ng halos 50 taon, dumanas si Mother Teresa ng matinding spiritual na kadiliman. Isinulat niya na pakiramdam niya ay hindi siya gusto ng Diyos at tila walang laman ang kanyang puso. Ang aral nito po ay sa kabila ng pakiramdam na wala ang Diyos, patuloy siyang nagsilbi at nagmahal katulad po ng mga nagpatotoo kanina. Ipinakita niya na ang kabanalan ay hindi nakadepende sa nararamdaman. Alam naman natin ang pananampalataya ay hindi patungkol sa pakiramdam, kundi sa desisyong manatili kahit anong mangyari na tapat sa tawag ng Panginoon. Tulad ni Maria at Jose, nang tinawag po sila ay hindi rin nila naintindihan ng lahat. Pero nagtiwala sa tumawag, no? Kaya sumagot sila ng oo. Pang-apat po, si Santa Therese ng Lisieux ng The Little Flower. Sa kanyang autobiografiya na Story of the Soul, tinalakay niya ang kanyang pagharap sa dilim bago siya namatay. Noong huling bahagi ng kanyang buhay, habang nakikipaglaban sa sakit na tuberculosis, nakaranas siya ng matinding pagsubok sa pananampalataya kung saan tila bulag siya sa ganda ng langit. Wala na siyang nakikitang kagandahan. Pinili niyang tawagin itong tunnel sa halip na gabi. Sa halip na matakot, ginamit niya ang kanyang maliit na landas, the little way, ng pagtitiwala at pag-aalay ng maliit na sakripisyo. Marami pa, pero yan lamang po ang ilan sa ibahagi natin na ang alam ko kay Bishop Joe ko ito natutunan noon nang ako po'y nagsisimula pa lang sa ministry dito po sa magulong lugar dito sa amin. Natandaan ko ang sinabi niyo po, Bishop, sa Australia po kayo noon, pakiramdam ko po, iniwan ninyo ako sa gitna ng karagatan nang hindi ko alam kung sino ang kakapitan ko. Sabi ko nga noon, talagang nagtampo kay Bishop ng labis. 10 taon yata kami nagkawalay. Pero email pa tayo ang komunikasyon natin noon, wala pang mga iba. Natandaan ko lang po ang sinabi po ninyo. Magbasa ka lang palagi ng Book of Saints. Kapag lagi ka nagbabasa ng buhay ng mga santo, masasabi mong, hindi pala ako nag-iisa sa ganitong sitwasyon. At ginawa ko po yun. Nakabili po ako ng 2 libro ng Book of Saints dahil hindi pa masyadong laganap ang internet nung araw. Habang binabasa ko po, masasabi kong, kay liit pala ng problema ko kaysa mga dinanas. Wag na sa martir, doon na lang sa mga tao. Kay liit pala ng problema ko. Masyado ako nagreklamo pero sila naging santo dahil sa kanilang sakripisyo na patunayan na tapat sila. Kasi baka mamaya naglilingkod lang tayo sa Diyos dahil hayahayang buhay, masarap ang buhay. Baka mamaya nasabi nang natin mahal natin ang Diyos kasi wala tayong problema sa buhay. Pero mga santo, minahal nila ang Diyos, tapat sila sa Diyos at naglingkod sila sa Diyos kahit nasa tunnel, kahit nasa dark night, o kaya kahit nasa dryness of faith. Si Mama Mary, tumawid pa ng disyerto, hating gabi. Pero nakapagkanta pa ng Magnificat song. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Sa gitna ng gabi, at alam natin, disyerto po ang kanilang nilakbay. At gabi pa, papuntang kung saan ipinanganak si Jesus. Yun lamang po at magandang gabi. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Panginoon, basbasan niyo po ang lahat po ng dumalo ngayon. Thank you po sa aming Zoom. At yung mga hindi nakadalo, ang Christ Family Prayer Group, ang San Martin de Porres Church. At lahat makakilala namin, Lord, i-bless niyo po sila. The Lord be with you And and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless po. Praise Thank you. Jesus. ha? God Okay bless po. po sa ating lahat. Thank you, Bishop Joe. Ate Thank you, Mama. Bishop Lito. Brother Alvin. Okay. Ate Emily. Tuhan Sister tayo. Jessica, thank you. Sa ating God bless. God Brother Jan, ha? Kagalingan niyo po, Brother Jan, no? At buong pamilya mo. God bless po. God bless. Okay.